para po maabuso ang mga kalaban ng gobyerno. Dahil po ang kapangyarihan na mag-imbestiga at maghanap ng ebidensya at mag-prosecute ay nasa executive, nasa kamay ni Matibag, nasa kamay ni BBM, nasa kamay ni Ombudsman, nasa kamay ng Sandigan Bayan. Kung meron po silang kalabang politiko at gusto nilang ipakulong yung politiko na yun, napakadali na po na iharas yung tao. Sabi nga ni Stalin, show me the person and I will tell you the crime. So ibig sabihin, madali na lang silang makapag-imbento ng kaso kapag unlimited na ang access natin sa mga pribadong transaksyon ng mga opisyales ng gobyerno. Gusto bang ni Mr. Chel Docno na ganun ang mangyari sa lahat ng ating public official? Kapag siya po ang tinatarget, halimbawa, maging presidente si Sara Duterte, gusto rin ba niya na lahat ng kanyang mga bank transaction ay readily available sa ating mga prosecutory and investigatorial bodies? Hindi po. Ayaw niya po yun. Yun po ang sinasabi ng defense na due process. Hindi naman kasi makatarungan yun. Tapang talaga nitong si Matibag. Oh. Tama po, accurate po yung pagka-characterize ni Senator Alan Pia Cayetano, Senator Alan Peter Cayetano at Senator Pia Cayetano about sa motibasyon ni Matibag, bakit niya ginawa yung bagay na yun. As a matter of strategy po, kapag ikaw po ay isang abogado or ikaw ay isang witness, ill-advised po, maling-mali po na gawin mo, na intimidate mo yung judge or i-antagonize mo yung judge dahil sila po ang huhusga sa'yo. Darating po kasi ang panahon na kapag ikaw na ang isasalang dyan sa upuan, sila po ang masusunod dyan sa loob ng korte. I-grill ka po dyan. Lahat po ng tanong itatanong sa'yo at wala pong makapag-o-object kahit prosecution hindi mo-object yung mga question nila. Kaya kailangan mo pong magpakabait sa kanila. At kailangan niya rin sanang maging maingat na itong usaping ito ay hindi nagre-revolve around sa personality ni Mr. Matibag. Isipin po niya na kung nag-witness siya sa prosecution ay mas higit sa sarili niya yung subject matter ng impeachment. Kung ang objective ng prosecution ay mapanagot si VP Sara Duterte at para sa kapananaw ng publiko, wag niya sanang gawing about sa sarili niya yung impeachment trial at i-undermine niya yung buong strategy ng prosecution para lang maipromote yung kanyang sarili at i-intimidate yung mga husgado. So maling-mali po yung ginawa ni Mr. Matibag. Ang advice ko sa kanya, kapag pasok mo dyan, sir, magpakabait ka ng konti. Huwag mong i-antagonize yung mga husgado para magpakabait din sila sa'yo para hindi rin accidentally na ma-undermine mo yung overall strategy ng prosecution. Ngayon po, tuwang-tuwa yung defense dahil sa nangyari na yun. Kasi sa unang sabak pa lamang ng kanilang first part, yung dalawang witnesses ay mahina na po, kaya nila inatras yung dalawang witness eh. Tapos yung susunod na witness na isasalang nila napaka-belligerent pa towards the judges. Hindi po maganda. Kung baga, pwede ka naman sanang maging subtle pagdating sa iyong side moves. Pero hindi ganun ka bold, ka brazen. Medyo out of taste na po, out of class. Kahit yung mga senador at publiko, hindi mo po mapupunta sa iyong panig. Opo, tsaka yung nakasanayan din na kung magkakaroon ng investigasyon, na-point out din ito ni Senator Alan Peter Cayetano, na kung magkakaroon ng investigasyon, parang nakasanayan na isinasa publiko bago yung mismong pag-iimbestiga or yung gagawin nilang investigasyon. Kung di ako nagkakamali, parang meron yatang binuo din na task force na mag-iimbestiga or tututok po dito, attorney. Pero it begs the question, yung sinabi ni Senator Robin Padilla kanina, coincidental lang ba ito o sinasadya? Kasi what are the chances na gagawa ka ng ganong announcement just days before ka tatawagin para mag-testify? At kung kailan mainit yung discussion sa loob ng impeachment court kung isusubpina ka o hindi, or nagkaroon yung issue about sa supposed na excuse mo pagdating sa date ng iyong presentation. Anong chances na magtatapat yung event na yon at sa event ng announcement mo kung saan ang tinatarget ng iyong expose ay yung isa sa mga apparently hindi mo kampe na mga senators, judges. So anong chances nun? Di ba napakababa po. Statistically parang insignificant. So mas kapanipaniwala na itinaon niya talaga yung announcement na yun sa ahead of his imminent testimony para ma-intimidate yung mga husgado
at ma-antagonize yung mga husgado. Pero I don't think, ano kaya ang nasa isip niya, bakit ginawa niya yung bagay na yun? Siyempre, isipin niya, there is no other thing that I can do with this than antagonize yung judge. Gusto niya bang i-antagonize yung judge? Sana inisip niya yung interest ng mga kakampi niya, dinadamay niya yung buong prosecution. Opo, tsaka parang nakokonekta na nga na lahat ng mga sinasabi nila, maka Sara, maka Duterte, mga kritiko ng administrasyon, ay sila yung nakakasuhan, inirereklamo at subject ng mga investigasyon, attorney. Tama po. Kaya nga naninervyos na si Senator Alan Pia Cayetano, si Senator Alan Peter at saka si Pia Cayetano at saka si Robin Padilla kasi naubos na yung kanilang block eh. Kakatanggal lang ni Marcoleta, natanggal din yung dati nilang kakampi na sila Jinggoy. Tapos may kaso na rin silang lahat kahit yung mga nasa side nila dito sa impeachment trial na ito katulad nila Villar, sila Bongo, may kaso na rin eh. Tapos timing yung pagkaka-aresto sa kanila ahead of the impeachment, especially kay Senator Marcoleta just days before the impeachment court started. And ngayon, merong threat sa kanilang side, sa side ng administrasyon, sa prosecution, sa side nila NBI Director Matibag. Gusto nilang tanggalan ulit ng isa. Kasi po, kung titignan natin yung trend, mukhang isusunod nila si Senator Alan Peter Cayetano. Magkakaroon ulit ng ombudsman case yan. Diretso ulit sa Sandigan Bayan. Plunder ulit yan. Graft and corruption. Unavailable ulit. Oh. Iniisa-isa na nila yung mga senador. May nervyos na yan si Robin Padilla, Senator Bongo, at saka si Senator Pia Cayetano. Kayong mga hinog na raw para sa kaso, biglang nagiging hilaw, attorney. Nagiging hilaw kapag hindi mo kakampi. Pangalanan natin yung mga sila Cheese Escudero, sila Villanueva. Itong mga ito, in fact, alam ko sa puso nila, kampi nila si Vice President Sara Duterte. Kasi po nakita natin nung unang change ng leadership, kampi talaga sila sa majority noon, sa first change. Kaso nga lang, naipit lang sila. Nawalan ulit ng ebidensya. Wala namang nangyari between then and now. In the interregnum, wala namang nangyari. So kapag nakikita nila na apparently nakakampi nila yung senador, walang atake. Tulad ng nila Senador Villanueva, Senator Cheese ngayon, sila Senator Villar, mukhang neutral sila doon sa impeachment trial. Although I can say na fair talaga sila. I like na they are doing fair. At in fact, yun ang hinihingi kong pabor sa lahat ng mga senador, maging fair kayo. Fair silang lahat. Pero siyempre si Senator Alan Peter Cayetano, medyo na-advance niya yung case ng mabigat siya na hadlang na nagko-cross-examine o nagbibigay ng reasonable doubt sa teorya ng prosecution. Yun yung unang aatakehin ni Matibag ulit. Kaya nakakatakot. So siya, wala namang nangyari between then and now para suddenly maging hinug yung kaso niya, except for the fact na upcoming na si Matibag at mukhang si Senator Alan Peter Cayetano ang MVP, ang star judge na magque-question sa kanya, na magigrill siya. So yun lang naman ang nangyari. Yun ba ang dahilan kaya naging hinug yung kaso niya? On the other hand, yung mga senador na apparently kakampi ni Matibag ay wala namang nangyari in the interregnum para maging hilaw ulit yung kaso nila. Opo, attorney, kanina rin, doon sa kasi unang nag-manifest si Senator Judge Robin Padilla at muli niyang ni-raise yung posibilidad na makalahok sina Senator Jinggoy Estrada at si Senador Rodante Marcoleta. Nabanggit din kanina ni Senator Alan Cayetano na malaki talaga yung epekto na wala si Senator Rodante Marcoleta, lalo na sa usapin dito sa impeachment court, no, bilang isang abogado rin. Sa tingin niyo po, gaano kahalaga sana kung andyan yung presensya ng abogado na si Senator Rodante Marcoleta kung pagbabatayan the way siya mag-handle ng pag-iimbestiga noong siya pa ay kongresista hanggang sa naging senador, attorney? Kumbaga sa opposition sa legislative department, siya yung star player eh. Siya yung MVP. Kumbaga siya si Jordan sa Chicago Bulls. Nakita naman natin na proven
yung star power ni Senator Rodante Marcoleta at ang kanyang pagiging effective bilang inquisitor dahil epektibo po yung kanyang inquisition na ginawa doon sa flood control scandal. Kaya nga po naging ganito kainit yung flood control issue dahil po napaka-epektibo niyang magtanong. Wala siyang hinaharang na witness, walang hinaharang na impormasyon. Lahat ng natural at reasonable na itanong ay tinatanong, walang tinatago at walang pinagtatakpan. Kaya gustong-gusto siya ng taong bayan. Siya po yung pinaka-transparent na senador. At yun din po ang inaasahan ng taong bayan na magiging performance niya sana dito sa impeachment trial. Walang tinatago, walang kinakatakutan. Direktang mga tanong at direktang mga sagot ang kanyang mga makukuha. Ibig sabihin po, mapapadali niya ang proseso, mas maiintindihan ng taong bayan kung gaano siya ka-epektibo doon sa investigasyon ng flood control project. Ganon din sana siya ka-epektibo bilang husgado dito sa impeachment trial. Opo. Attorney, magandang hapon po ulit. Si Jade po ulit ito. Bago lang ako dadako doon sa naging oral arguments, may contempt power ho ba ang Senate Impeachment Court kung sakali man itong mga pahayag o itong banta ba o warning para o itong nakatakdang investigasyon ng NBI laban nga doon kay Senator Judge Alan Peter Cayetano ay maaring maging ground para po siya contempt si Matibag? Wow, ang ganda ng suggestion mo. Inherent po sa lahat ng judicial body ang contempt powers. So, most especially this impeachment court. Ang pwede pong gawin sa kanya, indirect contempt. Dahil yung kanyang mga ginawa ay nasa labas ng impeachment court. So, kapag gusto nilang i-indirect contempt si Mr. Matibag, pwede. Dahil po yung kanyang mga sinabi, kung sa tingin nila na yung kanyang mga sinabi ay nakakaistorbo doon sa proseso ng talakayan, doon sa impeachment court, pwede po siyang sampahan ng kasong indirect contempt. At ibig sabihin, maaari po siyang ipakulong. Saan naman po pwede siyang ipakulong kung sakali man matutuluyan? Opo, it partakes the nature of a criminal offense, yung indirect contempt. So penalized po yan ng pagkakakulong, I think up to 6 months or 60 days. Opo. So isasampu po yan as a independent petition sa isang court of law. Opo, pero kinakailangan pang pagbotohan. Majority dapat sa mga senator judges ang papabor po dyan, attorney, o kahit hindi na pagbotohan kung sakali mang nakita itong nangyayari ngayon sa issue po nga kay Senator Alan Peter Cayetano, maaari ho bang desisyon na kaagad kung sakali mang sila po magde-decide? I think hindi ako sure dito, pero kapag indirect contempt po kasi hindi po yan dinidispense ng korte kung saan siya nag-contempt eh. Kapag direct contempt yun, i-declare yun ng korte. Direct contempt, you're punished. Pero kapag indirect contempt, kailangan mong magsampa ng separate case sa isang korte, not the same court, para ilitigate yung indirect contempt. Parang ordinaryo siyang kaso. Para siyang isang criminal case na mangyayari. Parang criminal in nature pero administrative siya or civil in procedure. So, I don't think na pagbobotohan siya or iti-take up siya ng impeachment court. Pwede siyang sampahan ng indirect contempt in another court. Hindi ako sure dito dahil wala akong experience pagdating sa indirect contempt kapag special court na impeachment court. Pero kapag indirect contempt na normal na korte, separate case yung isasampa mong kaso, not the same court. Hindi in the same proceeding ka magsasubmit ng petition or motion. Opo. Kanina, sa naging oral argument sa attorney, iginiit po ni Attorney Shell Jokno ng prosecution na ang pagsusuri sa bank, BIR at AMLAC records ang naglalantad sa katotohanan na anya ukol sa Article 2 ng impeachment complaint. At dito umano, napatutunayan kung labis na nagpayaman ang Vice Presidente, kung may mga ari-arian siyang hindi idineklara sa kanyang salin o kung nakibahagi siya sa mga ipinagbabawal na negosyo. Maaari ho bang manaig dito, attorney, yung paghahanap ng katotohanan kaysa sa confidentiality ng mga record? Kasi ang sagot kanina ng depensa na sa ilalim po ng Bank Secrecy Law, Anti-Money Laundering Act at Tax Code, confidential ang financial records. Ang sabi po niya, walang confidential, basta katotohanan. Tama po? Yes po. So, ibig sabihin, totoo yung mga GCash transactions ni Senator Alan Peter Cayetano, halimbawa. Totoo naman yung mga transaction niya sa bangko. Bakit hindi na lang sila ipasubpina ni Matibag?
out of nowhere. Kasi katotohanan naman yun eh. So hindi dapat yun maging confidential sang-ayon sa logic ni Chel Jokno. Fair ba yun para kay Senator Alan Peter Cayetano? Kasi kapag wala nang pader between the public and dun sa bank transaction ni Senator Alan Peter Cayetano, pwede na siyang iharas ni Matibag kasi kahit ano ng mga imbentong kaso ay pwede niya nang magawan ng paraan at kung ano-anong malisyosong accusation ay pwede niya nang ibato sa kanyang kalaban. So nakikita niyo po yung danger kapag i-expose natin lahat ang mga bagay-bagay na dapat confidential, i-open po natin ang floodgates, ang pinto para po maabuso ang mga kalaban ng gobyerno. Dahil po ang kapangyarihan na mag-imbestiga at maghanap ng ebidensya at mag-prosecute ay nasa executive, nasa kamay ni Matibag, nasa kamay ni BBM, nasa kamay ni Ombudsman, nasa kamay ng Sandigan Bayan. Kung meron po silang kalabang politiko at gusto nilang ipakulong yung politiko na yun, napakadali na po na iharas yung tao. Sabi nga ni Stalin, show me the person and I will tell you the crime. So ibig sabihin, madali na lang silang makapag-imbento ng kaso kapag unlimited na ang access natin sa mga pribadong transaksyon ng mga opisyales ng gobyerno. Gusto bang ni Mr. Chel Jokno na ganun ang mangyari sa lahat ng ating public official? Kapag siya po ang tinatarget, halimbawa, maging presidente si Sara Duterte, gusto rin ba niya na lahat ng kanyang mga bank transaction ay readily available sa ating mga prosecutory and investigatorial bodies? Hindi po. Ayaw niya po yun. Yun po ang sinasabi ng defense na due process. Hindi naman kasi makatarungan yun. Kasi po open siya sa abuse. So hindi po tama yung sinasabi ni Mr. Chel Jokno na porket katotohanan ay dapat hindi confidential. Malinaw po ang polisiya ng batas. Ang mga bagay na ito, tax returns, tax information, bank transaction, bank accounts, ay sensitive and private matters. At pwede silang gamitin. They're fraught with, pwede mo silang maabuso para ipakulong ang kalaban mo sa politiko. Kaya yun ang ginagawa ng batas na wag dapat silang abusuhin para mangharas ng kalaban. Kaya po ginawa silang confidential. Sa lahat po ng mga binanggit na mga bagay na ito, isa lang ang pwedeng i-open, yung peso-denominated bank account and the transactions therein in impeachment trial. Pero just the same, hindi pwede na yung account na i-open mo ay yung account ng asawa mo or account ng mga kapamilya mo. At hindi rin pwede na ang i-open mo ay yung mga transactions na outside ng scope ng impeachment trial. At hindi rin pwede na broad yung ire-request mo. So kahit VP si Sara Duterte for a certain period, hindi mo pwedeng sabihin na lahat ng transaction for that period. Dahil po, dapat mag-originate siya sa isang set ng specific transactions na nagpo-point out at sinasabi nila na para mapruweba yung kanilang teorya na merong specific act na nagawa, kailangan i-produce yung specific transaction na ito or bank account na ito dahil mukhang may pumuntang ganoon na pera. So ibig sabihin po, nagawa na nila yung assignment nila, nagawa na nila yung pagsasaliksik, pag-iimbestiga, hindi na sila nangingisda pa ng ebidensya. Ngayon po kasi nangingisda sila napaka-broad ng kanilang hinihingi. Wala naman silang specific transaction na hinihingi. So, walang difference po iyon sa total revelation, yung kanilang napaka-broad na paghingi. At sinabi po ng Supreme Court yan sa marami ng kaso, kapag subpoena duces tecum, hindi pwede na broad ang iyong inihinging mga dokumento. So, dapat specific, relevant sa specific issue and specific offense. Ang test po niyan ay meron ka na dapat offense to begin with and magsusupply ka na lang ng ebidensya to prove that offense. Pero kung wala ka pang specific offense to begin with, specific act that constitutes an offense, ibig sabihin, wala ka pang, nangingisda ka pa lang. Wala ka pang nakuhang isda para tapusin yung laban. Therefore, hindi ka namin tutulungan sa bagay na yon dahil nasa trial na tayo. Dapat ginawa mo yung assignment mo. Opo, sabi nga ng depensa kanina sa pamamagitan ni Attorney Michael Poa, accused now and look for proof later ang ginagawa umano ng prosekusyon na labag sa prinsipyo ng due process, attorney.
Tama po yun. Kasi po, tama po yun. Fair po. Due process means dapat maging fair tayo sa lahat. Ang testing po niyan ay yung ginagawa nyo ngayon kay VP Sara Duterte na gusto ninyong halongkatin ang lahat ng kanyang mga pribadong impormasyon. Gusto niyo bang mangyari sa inyo yung bagay na iyan? Hindi naman sa tinatakot ko sila, pero kapag nagbago po ang administrasyon, nasa kanila ang kapangyarihan ng prosecution at investigasyon at public official pa rin kayo. Shell Jokno, De Lima, lahat ng nakaupong mga congressman dyan sa prosecution, mga senador, kayo pong lahat. Kayo po ba gusto ninyong automatic na mai-reveal ang inyong mga pribadong informasyon nang walang specific offense to begin with? Hindi po ba hindi kayo papayag? Hindi po ba unfair ang pakiramdam ninyo? Yun po ang ibig sabihin ng due process. Kung nararamdaman nyo po na unfair, unfair din po ngayon. Ibig sabihin, hindi po sang-ayon sa due process yung ginagawa nyo kay VP Sara Duterte dahil unfair po sa kanya na naghahanap kayo ng offense doon sa hinihingi ninyong mga dokumento. At sa Claw, attorney, nabanggit nga kanina, pati yung mga records niya nung si Sara Duterte ay vice mayor pa lamang. Opo, mali po yun dahil po, sabi po ng Supreme Court, kapag ini-impeach ka, ay dahil meron kang nagawang mali habang ikaw ay impeachable officer. So dapat nangyari yung pagkakamali habang VP pa si Sara Duterte. Dahil it bears upon her fitness na maging VP yung impeachment laban sa kanya. Kasi po, ang consequence niyan is hindi na siya maging VP. Therefore, i-impeach. Hindi ka deserving dyan sa position na yan dahil meron kang ginawang masama habang nakaupo ka doon sa position na iyan. Obviously, dapat hindi i-consider yung mga acts na nangyari before umupo siya ng position dahil implicit po dyan ay nung ibinoto siya ng taong bayan para ma-assume niya yung position niya ng VP, ay nakonsidera nila lahat ng factors. Implicit po iyon. Yun po ang assumption bago siya ibinoto. So despite being fairly advised about VP's acts before assuming the VP position, binoto pa rin siya ng taong bayan. Ibig sabihin, despite that, gusto na talaga nilang maging VP si Sara Duterte. So ngayon, kung tatanggalin natin si VP Sara Duterte na hindi through the same democratic process but only through the means of impeachment ng iilang mga tao dyan sa Senate at sa House of Representatives, dapat limitado lamang sa mga akto na nangyari after siyang iluklok by democratic mandate. So hindi ibig sabihin, hindi exempted o walang exemption kahit nasa impeachment proceeding, hindi mo maaring buksan nga itong mga hinihinging records sa bangko, tax records mula sa BIR para po sa inaakusahang tao hangga't walang specific na sinasabi kung alin ba doon sa mga dokumento, attorney, ang talagang gustong makuha nitong nasa prosekusyon. Tama po. Kasi po, halimbawa, meron na pong mga kaso sa Supreme Court na nagsasabi, isang tax case po, tapos renade yung isang kumpanya, tapos gusto nilang isubpina yung mga dokumento ng kumpanya, sinasabi na gusto nilang malaman kung saan sila nagkamali sa pag-file ng tax. At gustong ipasubpina yung lahat ng financial records ng kumpanya within a certain years or a number of years. Hindi po pwede yun, sabi ng Supreme Court. Kasi ibig sabihin, naghahanap ka ng kasalanan ng kumpanya. Dapat mag-umpisa ka muna sa specific na kasalanan at sabihin mo sa akin kung ano ang kailangan mong dokumento para completely mong ma-prove yung kasalanan na iyon. Therefore, meron ka dapat teorya ng specific offense to begin with at ang kulang na lamang ay yung tulong ng korte. Magpapatulong ka lamang ng korte. Sinasabi mo sa korte, boss, complete na sana tong case ko, airtight na sana, mako-convict na sana, kaso nga lang kasi wala sa akin yung kapangyarihan para isupply tong ebidensya na ito eh. Tulungan nyo nga ako para i-produce yung ebidensya. Yun po ang essence at reason behind the subpoena luces tecum. Hindi para sabihin sa korte na, Your Honor, hindi ko alam kung nagkasala siya o hindi, pero malaki ang suspetsya ko na nagkasala siya. Feeling ko lang, malakas talaga ang kutob ko. Kasi malaki yung difference ng kanyang salin eh. Dati nagta-tricycle lang siya, ngayon nagkokotse lang siya eh. Feeling ko lang nagnakaw siya eh. Kunin nga natin ang lahat ng kanyang mga bank accounts at sa lahat ng mga transaksyon sa bangko para tingnan natin kung saan siya specifically nagnakaw. Hindi po pwede yun. Dahil hindi po trabaho ng korte na tulungan ka
Ang may trabaho po niyan ay NBI, trabaho po yan ng Anti-Money Laundering Council. In fact, Anti-Money Laundering Council nga dapat ang makakagawa nito dahil ang trabaho po nila ay to freeze bank accounts kasi magre-report po yung mga bangko ng transactions sa kanila, suspicious transactions, tapos may data analytics, tapos kapag nakita nilang may irregular, i-freeze nila yung bank account and then magkakaroon ng forfeiture proceedings. Ayun, makikita mo talaga yung mga specific transactions na nag-give way sa pagnanakaw. Yun po ang trabaho ng mga investigatory body at ng mga ahensya ng gobyerno para lamang sa mga bagay na yun. Hindi po yung trabaho ng korte. Kaya po, kapag hindi ninyo ginawa yung assignment nyo to begin with, trabaho nyo po yan sa executive department, hindi nyo po pwedeng hingin ngayon yung tulong ng isang judicial body para gawin ang trabaho hindi nyo ginawa to begin with. Unfair po yan. Opo. Para mas lalo pang maintindihan ng mga simple at ordinaryo mga Pilipino, attorney, pag when you say specific, kasi hinihingi ng prosecution na buksan yung bank tax at AMLAC records ni VP Sara at ng kanyang asawa mula taong 2007 hanggang sa kasalukuyan. So, yan ay hindi pa masasabi nating specific. So, kailangan, paano ho yung may papaliwanag in simple terms, attorney? Napaka-broad nun. Kahit nga sabihin nilang bigyan mo lahat ng lahat ng bank accounts niya in 2022, kahit sabihin ganun, broad pa rin yun. Alam niyo po kung bakit? Ang naisip ko po na para maging specific yun, ang dapat na ginawa nila ay yung AMLAC, independently dapat. Wala dapat yung participation ng Congress. Dapat ginawa ng AMLAC since nagre-report ng suspicious transactions, siya yung may primary jurisdiction na pag-aralan lahat ng mga illicit bank transactions kasi maraming mga rin-report na suspicious transactions sa kanila araw-araw. And base sa data, makikita nila yung mga interrelated accounts kasi meron na po akong nahawakang kaso na ganito. Opo. At pag nakita nila na merong evidence or suggestion of illicit activity, including pagnanakaw ng pera ng gobyerno, magsasampa sila ng kaso sa Court of Appeals para i-freeze yung account for 60 days. And within that period, magpapasa dapat sila ng petition para i-forfeit yung pera doon sa accounts na yun dahil nakakalap sila ng ebidensya na galing nga sa nakaw yung pera na iyon. So yun po yung step by step na dapat mong gawin para maging specific yung case. So ginawa po dapat ng AMLAC yung specific na analysis at yung specific na transaction, nakakuha dapat siya ng specific na ebidensya at kung kulang po doon siya magre-request ng exception sa korte. At yun po yung sinight na case kanina ni Mr. Chel Jokno. Yun po yung exception. Exception kapag incidental doon sa prosecutorial and investigatory body sa kanyang mandato, sa statutory mandate niya na magpursige talaga ng forfeiture. Siyempre, i-reveal mo talaga yung mga bank transaction na yun. Kaya na-i-reveal yun sa korte. Pero po kapag walang ganun na ginawa yung AMLAC, and otherwise, NBI o ibang investigatory body, hindi ka talaga nakakuha ng desisyon or ng informasyon about sa specific transactions, bakit siya yumaman? Wala ka talagang masasabi na. Kaya doon sa sinight ni Chel Jokno kanina na kaso, meron pong sinabi na doon as an exception sa AMLAC. Kasi po, forfeiture case yun ng AMLAC. Precisely, yun yung mandate ng AMLAC na i-forfeit lahat ng ill-gotten wealth. Therefore, para magawa niya yung trabaho niya, malamang mag-produce siya ng AMLAC documents na galing din sa kanya. At kailangan niya rin yung informasyon doon sa korte. So kung incidental sa primary mandate mo yung ginagawa mo, pasok yun automatic doon sa exception ng confidentiality. Pero ito po, hindi pwedeng i-replace ng impeachment trial yung investigatory and forfeiture and discovery mandates ng ating mga investigative bodies and councils katulad ng AMLAC. So wala pong specific na nangyari. Therefore, hindi ka pwedeng manghingi ngayon kasi wala ka pang initial na theory to begin with para hindi mo na-identify yung account, hindi mo na-identify yung specific transaction na nagpayaman sa kanya, bumili ba siya ng building, bumili ba siya ng kotse, meron bang nagbigay sa kanya ng pera, meron bang nagbigay sa kanya ng lagay, o meron bang mga drug lord o wetting lord na nagbigay sa kanya ng pera. So dapat na-identify mo itong mga taong ito, kailan ibinigay, ano yung circumstances, para fairly ma-approximate natin in what period more or less dumating yung pera sa bangko at yun yung isasabpina natin. Okay? Meron ka ng beginning teorya.
Opo, kung sakali man lumabas po, desisyonan po ng impeachment court nga na isubpina itong mga records na hinihingi. Nangangahulugan ba itong hindi na umiiral yung confidentiality o may mga limitasyon pa rin sa paggamit po at paglalantad ng mga dokumento? Ang Pilipinas po ay bansa kung saan umiiral ang batas. Kapag pinayagan po ng impeachment court ngayon, yung revelation ng mga confidential matters na ito, ang ibig sabihin lang yan ay hindi umiiral ang batas sa isip ng ating mga senador, judges. Tama po yung sinabi ng Supreme Court na sui generis yung impeachment trial. Ibig sabihin, malaki yung elementong political dito. So it's not strictly legal. So kung ano man ang ginawa nila at hindi sang-ayon sa batas yung ginawa nila, political na iyon. At in fact, kung ginawa nila iyon, mapapakamot na lang tayo ng ulo kahit maghanap tayo siguro ng petition for certiorari doon sa Supreme Court at sabihin natin grave abuse of discretion. Malamang hindi na rin gagawin yun ng Supreme Court. Wala na talaga tayong magagawa. Yun ang ginawa ng mga senador natin. Next time, mas galingan natin sa pagboto ng ating mga senador. Opo. Pero maaari hubang tumanggi yung BIR, yung AMLAC, yung mga bangko na sumunod po doon sa subpina na kung sakala may ilalabas. Kung naniniwala po silang labag po ito sa ating saligang batas. Ay kapag ganyan po magkakaroon ng legal and constitutional crisis kasi po yung subpoena duces tecum has the effect of law, has the force of law. On the one hand, meron silang paniniwala na merong batas na dapat hindi ilabas. On the other hand, merong isang dokumento that has the effect of law by which they are compelled to produce this information. So may dilemma. Pero po ang advice sa kanila bilang abogado, sundin mo na lang yung subpoena kasi sasabihin ng mga yan na yan ang interpretation mo sa batas. Wag mong isuplant yung interpretation mo sa batas sa interpretation ng mga husgado natin ng batas. Kasi sa isip nila, sang-ayon sa kanila ang batas at itong subpoena duces tecum na ito ay representation lamang ng kanilang interpretation ng batas. Kaya sundin mo yung batas. So, kailangan niyang sundin yung subpoena kasi baka ma-direct contempt siya kung sakasakali. At kung hindi nga nila susundin o papayagang pabuksan itong mga record, maaring sabihin na naman po ng prosecution na nahahadlangan ang katotohanan. Yun yung fake news. Opo. Pero attorney, bago ko lang ipasa kay partner Admar, kung sakali man, kasi isa sa mga opsyon ng si Senator Lacson nagsabi na nito noon na possible na hihingi ng authorization mula kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Kung sa ganun po, kahit ba presidente, kung hindi po specific ang hinihingi pong mga records, ay hindi po pwedeng dapat bigyan ng authorization ang impeachment court na isubpina o mabuksan, suriin itong mga records po ng Vice Presidente. Isang misrepresentation ulit yan, kasi nungalingan po yan. Pagdating sa bank accounts, pagdating sa AMLAC transactions, walang nakalagay doon na kapag pumayag ang presidente ay pwede mo nang ilabas. Nandyan lang yung exception na yan doon sa tax returns at tax information. At hindi porket nagbigay yung presidente ng pahintulot ay pwede nang ilabas. Ito po ang sinasabi ng batas. Pwede mong ilabas yung tax return at tax information kapag gumagawa ka ng batas, legislature, sa tingin ninyo, kailangan ninyong pag-aralan yung mga tax returns. So kapag gusto nyong pag-aralan yung tax returns, magpaalam muna kayo sa presidente. At kapag pumayag siya na ilabas yung tax returns at tax information, yun, Congress, Senate, and House of Representatives, pwede nyo nang pag-aralan yung mga tax information na yon. Pwede nang ibigay ng BIR. And, in addition, sabi ng ating tax code, kapag ginawa nyo yung bagay na iyon, gawin nyo in executive session. Ibig sabihin, secret. Hindi dapat siya publicly na pag-aralan. Therefore, pwede lamang yung pahintulot ng presidente kapag ang pinag-uusapan natin ay tax return and tax information and only for purposes of crafting tax laws where it is necessary to study tax returns and tax information in general with the permission of the President
and only undertaken in an executive session. Ibig sabihin, hindi siya open sa public. So nakita niyo po yung limitasyon? Hindi po talaga siya basta-basta na pwedeng ilabas sa publiko. Let alone pwede ilabas sa impeachment trial dahil hindi po yan legislative exercise to make tax laws. Yan po ay quasi-judicial function ng Senate. Opo, attorney, si Admar Polit ito. Kapansin-pansin din kanina yung drive ng prosekusyon na parang siniset yung mind ng mga senator judge na kesyo, yung depensa daw, parang nililimitahan yung kapangyarihan ng impeachment court, walang kapangyarihan, parang binabastos. Yung parang ganun yung mga drive niya na sabi naman ng depensa na hindi naman namin kini-question yung kapangyarihan ng impeachment court, kundi kailan ito gagamitin, kung gagamitin ba ito sa tama, yung supina dito nga sa kinakailangan ng mga records. Kasama ba yun sa mga talaga, estratehiya sa nakikita nyo po, attorney? Kung sinasabi mo na kasama ba sa estratehiya ang magsinungaling, o yun po, kasama sa estratehiya nila ang magsinungaling dahil hindi po totoo yan. Ang otoridad ng impeachment court ay nasa saligang batas at ang extent ng kanilang power ay nasa mga batas. Ano ba ang sinabi ng batas? Ang tax information, tax returns ay confidential. Hindi kasama sa exception yung impeachment trial. Ang mga foreign deposits, ganun din. Ang mga AMLAC transactions, ganun din. Ang natitira na lamang sa kanila ay yung mga peso bank accounts at saka peso transactions. Pero just the same, kapag yun din ang hihingin ninyo, hingin ninyo yung taong ini-impeach lamang within the relevant period lamang at dapat specific yung mga transaction na hinihingi ninyo, hindi dapat broad. Po. Tsaka yung kanyang sinasite din po, no? Dito sa PROSEC kasi, ang sinasite yung mga naging experience during sa corona trial. Pero dito naman po sa panig ng depensa, yung mismong desisyon ng Korte Suprema sa Duterte versus sa HOR. Alin po yung mas mabigat para sa kaalaman ng ating mga kababayan po, attorney? Hindi po precedent setting ang mga impeachment trials. Bakit po? Dahil malaking elemento po dyan ay political. Kaya kapag ikaw po ay isang law student at isang abogado, pagtatawanan ka po sa iyong thesis defense, pagtatawanan ka po sa loob ng korte, kapag ang isa-cite mong jurisprudence ay isang impeachment case na hindi decided ng Supreme Court. Kaya dapat ang isa-cite lang natin na case ay yung mga decided ng Supreme Court. Kaya tama po yung citation ng defense kanina kasi Supreme Court case yun. Ngayon po, yung mga sinite ni Chel Jokno kanina, number one, as I said, political cases yung mga yun. So hindi siya precedent setting. So hindi siya persuasive or authoritative or binding sa ating mga senador. And pangalawa, mali po yung paggamit niya ng case ng exemption doon sa AMLAC case na discuss ko na to kanina, na sabi niya may exception po doon sa isang forfeiture case na isinampa ng AMLAC. Inilabas po nila yung bank accounts doon kahit hindi pasok sa exception yung case na iyon. Totoo, kasi inherent iyon sa primary mandate ng AMLAC na mag-forfeit ng ill-gotten wealth. Therefore, kung ipoprove mo yung case mo na forfeit yung ill-gotten wealth, siyempre kailangan mong ipakita yung transaction that demonstrate yung ill-gotten nature ng transaction. So kailangan mong isubpina yung bank account. Ganon din po sa foreign currency deposit. Meron din pong isang jurisprudence doon sa foreign currency deposit. Kahit secret lahat ng foreign currency deposit, pero yung foreign currency ay ginamit sa isang illicit na transaction na yun mismo yung subject matter, yung bank account na yun, inherent yun na kailangan mo isubpina para ma-prove yung crime. Ganon din dapat dito sa case ni VP Sara Duterte. Kung oobserbahan nyo po lahat ng mga kasong ito, dapat specific na meron ng illegal act. Meron na dapat sinasabi na dito dinala yung pera, ito po yung specific transaction, siya po ang nagbigay, dito po ibinigay, sa ganitong date po ibinigay. Therefore, kapag sinabpina natin yung bank account na yan at yung transaction na yan within that week, makikita natin na true enough, pumasok yung pera na iyon sa kanyang bank account. Ganun dapat ang teorya nila para ma-meet nila yung minimum requirement ng due process. Po sa
pagde-decide ng mga senator judges, ano po yung bilang para dito? Majority sa present o majority sa kabuuan ng bilang ng mga miyembro ng Senado? Majority lang po ng quorum at ang quorum po ay yung majority ng members. So majority ng present. So kung ilan po yung present dyan ngayon, isama na natin yung presiding officer at Senate President. Majority sa kanila ay sila po yung magde-decide sa specific procedural issue na yan. Opo. Pero dito po sa maaring maging desisyon, no, hindi pa natin alam, nagko-caucus pa sila. Dito sa maaring desisyon, halimbawa lang po, pagpalagay po natin na hindi sumasang-ayon either yung prosecution or yung depensa, kung ito nga bang pagde-decide nila ay naayon sa batas o naayon sa konstitusyon, maaari bang dumalog ang bawat panig sa Korte Suprema para idulog lang itong certain na magiging desisyon ng impeachment court, attorney? Or talagang ito na yung magiging desisyon talaga at hindi na pwedeng questionin? Precisely, yan yung reason kaya napakaaga ng pag-resolve nila ng procedural issue na ito kahit sa mga susunod na buwan pa nila tatalakayin yung issue ng ill-gotten wealth. Kasi po kapag hindi sumang-ayon yung prosecution at defense sa disposition ng mga senator judges ngayon, pwede silang pumunta sa Supreme Court through a petition for certiorari at alleging grave abuse of discretion na nagkamali sila para baliktarin yung ginawang resolution ng Supreme Court. Pero precedent-wise, hindi po talaga binabaliktad ng Supreme Court yung mga ganyang resolution ng mga impeachment senator judges. So, once nag-decide po ang mga senador ngayong araw na ito, may hirapan na yung prosecution at defense na baliktarin pa yung kanilang tinake na position. Magiging political question na yan. Ibig sabihin, baka ang tanging solusyon mo na lang ay people power, katulad ng ginawa nila sa EDSA 2. Di ba po, hindi payag yung taong bayan sa ginawang resolution ng mga senador na to open the envelope, nagkaroon tuloy ng people power. Ayun po, yung susunod na remedyo ng taong bayan. People power. Opo. Napag-uusapan itong botohan, no? Kasi di ko alam kung kahapon ba yun, nung isang araw, meron akong narinig sa balita, no? Isa sa mga sa House Prosecution Panel, na parang pinalulutang, though hindi daw din binabakapan, meron daw siyang narinig na may grupo nadudulog daw sa Korte Suprema para questionin yung threshold na 16, considering meron nang kulang ng mga senador, no? Meron nang nakakulong, yung isa nagtatago. At nalaman natin doon sa unang bahagi ng impeachment trial, siguro day 1, ay giniit na ng presiding officer na 16 yung susundin or 2/3 ng kabuang miyembro ng Senado, attorney. Natanong ko na nga ito dati pa sa mga nakakapanim namin kung ito na ba ay selyado na ba ito at done deal na ba at hindi na pwedeng questionin pa yung 16 dito sa impeachment court na ito. Ano po sasabi niyo po dito, attorney? Almost done deal na po yan. Kasi po, pwedeng questionin later on, pero magkakaroon yan ng operational consequence once magbobotohan na ng verdict yung mga members ng Senate Impeachment Court. So pagdating sa huli, sasabihin na yan ng presiding officer. Magbobotohan na po tayo at ang required to convict ay 16. Mapapakamot na lahat yan. Unless may mag-appeal sa kanila, sasabihin nila, I appeal po yung position ng presiding officer. Hindi po 16. That's a valid legal question. Baka pwedeng isang remedy na gawin nila iyon. Gusto ko pong i-divide the House pagdating sa issue na iyan. Pagbotohan po natin, kasi nasa impeachment rules po yun. Sasabihin niya, anong basis mo? Kapag meron pong isang member ng impeachment court at hindi siya agree sa disposition ng presiding officer, pwede niyo pong i-appeal yun at pagbobotohan na lang ng majority ng present senator judges. O, pwedeng isang pwedeng paraan yun nang hindi nag-agree. So, pwede nilang gawin yun. Pero kapag at in the end, 16 pa rin yung requirement, ayun, yung mga magpe-petition, malamang kapag 16 requirement, hindi na-meet yung 16, tapos na-acquit si VP Sara Duterte sa lahat ng articles of impeachment, yung magque-question, pumunta na lang ulit sa Supreme Court. Same remedy,
same possible outcome. The chances are the same chances. Malamang hindi na yun babalik rin ng Supreme Court. Kung ayaw ninyo yung resulta ng impeachment trial, meron din kayong karapatan na mag-people power. Opo. Balikan ko lang po yung mga kaganapan nitong mga nakalipas na araw, attorney, no? Kasi isa din sa mga kini-question dahil isang taon na po nakalipas nang isinumite itong reklamo mula NBI sa DOJ at hindi pa nagdedesisyon kung ito ba ay uusad. Meron po ba kayong sapantaha kung ano yung maaring galaw nito at ito ba'y magiging patunay no itong DOJ hindi nga umusad agad-agad ito pang impeachment court. Ay, dito po sa DOJ case, yun nga po, meron lang silang 60 days dapat sa kanilang lamesa yung mga ganyang kaso eh. Kung hindi na kayo gumawa ng hakbang within 60 days ayon sa kanilang rules, ibig sabihin wala talaga kayong kaso. So ibig sabihin kung meron mang bearing yung information na yun sa impeachment court, ang bearing nun ay pinapawalang sala niya si VP Sara Duterte sa anumang kaso na nakabinbin ngayon doon sa DOJ. Yun po ang nakikita kong relevance nun. Opo, doon naman po sa pag-umusad yon, alam ba sa tingin nyo po na parang mababasura din ito sa korte na hindi na magagamit tuloy dito sa impeachment? Hindi po nila, procedurally, hindi po talaga possible na magsampa ng kaso sa isang criminal case. Ang gagawin po niyan, ang pwede pong gawin ng mga abogado dyan sa DOJ, ipapasa nila yan sa ombudsman. Tapos ipapasa nila sa Sandigan Bayan. Pero malamang isususpend din yan o i-dismiss ng Sandigan Bayan kasi impeachable officer ang kanilang sinasampahan ng kaso. And the only way na matanggal mo or parusahan or gawing accountable ang isang impeachable officer ay through impeachment. Pareho din po kay BBM. In fact, ngayon kapag gusto mong sampahan ng kaso si BBM sa NBI, sa DOJ, sa Ombudsman o sa kahit sa anong korte, kahit anong ordinaryong prosecutor's office, malamang i-dismiss po yung case ninyo dahil siyang presidente. Kung gusto mo siyang kasuhan ng kriminal, hintayin mong matapos muna siya sa kanyang posisyon, saka mo isampa yung kaso. Malamang yan din ang dahilan kaya hindi pa sinasampa ng DOJ yung kaso laban kay VP Sara Duterte. Opo, kung di ako nagkakamali, kanila tong ipinasok doon sa betrayal of public trust, attorney. Kaya may nagtataka bakit doon isiningit, hindi doon sa other high crimes? Eh kasi inaamin po nila na hindi high crime yung grave threats at saka inciting to sedition. Pero it begs the question, intention ba ng konstitusyon na impeachable offense ang ordinaryong krimen? Kasi kung ang intention niyang maging impeachable offense ang isang ordinaryong krimen, dapat hindi niya na sinabing other high crimes, di ba? Dapat sinabi niya na lang other crimes. Hindi po ba? So since hindi yun intention ng konstitusyon, ibig sabihin hindi ka pwedeng ma-impeach on the basis ng ordinary crimes. Doon po nagkamali ang prosecution ngayon. Sabi nila, pasok yan sa betrayal of public trust. Pero ang paraan nila para i-prove yung betrayal of public trust is to prove a crime. Already at that level, bagsak ka na eh. Kasi kung ang means mo to prove a ground for impeachment is to prove a crime, dapat pinasok mo siya sa other high crimes. So therefore, kapag hindi pasok sa other high crimes, hindi dapat siya impeachable. And even then, kahit sabihin betrayal of public trust, sabi nila, catch all provision yan. Okay, sige, catch all provision. Sige, sabihin natin, imagine na lang natin na hindi mo inattempt na i-prove yung elements ng crime, pero in-attempt mo na i-prove yung element ng betrayal of public trust. Ang element po ng betrayal of public trust ay binigyan ka ng tiwala ng publiko, pero nagtaksil ka doon sa tiwala na iyon. So anong tiwala na ibinigay kay VP Sara Duterte na siya ay naging VP? So anong pagtataksil niya doon? Na nagmura siya? Na sinabi niya kapag pinatay ako ni BBM ay mamamatay rin si BBM? Pagtataksil ba yun sa tiwala? In fact, maraming mga Pilipino na nagsusuporta ng ganong sentimiento. Kahit ako, suportado ko yun. Kasi kapag pinatay yung favorite kong high government official, okay rin sa akin na mapaghigantian ko siya. Di ba? Opo, napag-usapan yung betrayal of public trust pero sabi nga sa mga comment section, di ba si BP Sara ay may pinakamataas na
rating mula sa publiko kung pagbabasehan ng iba't ibang mga kilalang survey? Exactly. Opo. Si partner Jade ay meron pang mga karagdagang katanungan, partner Jade? Opo, naging mainit din, attorney, yung diskusyon tungkol sa paghahambing o pagkukumpara nga o pagkakaiba ng warning at saka yung pagbabanta. Doon sa day 5 nitong impeachment trial nga kay Vice President Sara Duterte. Maaari ho ba ninyong i-educate din po yung ating mga kababayan tungkol po sa kaibahan na yan at significance din dito sa pinag-uusapan nating impeachment trial?